Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bumaba raw ang kaso ng mga mahihirap sa bansa noong 2023 base sa ipipresentang datos ng Philippine Statistics Authority. Bagay na pinabulaanan naman ng maraming Pinoy, lalo't hindi nga raw kasya ang sinasabi ng NEDA na 64 pesos na budget para sa 3 kainan kada araw. Si Kim Salinas, may balitang A to Z. Inanunsyo ng Philippine Statistics Authority nitong Huwebes na bumaba ang poverty rate ng bansa noong nakaraang taon o ang bilang ng kaso ng pamilyang Pinoy na maituturing na mahirap. Nasa 15.5% noong 2023 ang antas ng kahirapan kumpara sa 18.1% noong 2021. Gayon din ang poverty incidence o ang proporsyon ng isang populasyon na nabubuhay sa ilalim ng poverty line. Aabot ito sa 10.9%, higit na mas mababa kumpara sa 13.2% noong 2021. Ibig sabihin, 109 sa bawat 1,000 na pamilya ay matatawag na mahirap sa taong 2023. Dagdag pa ng PSA, Ang poverty threshold para sa pamilyang may 5 miyembro sa taong 2023 ay tinatayang humigit kumulang sa 13,873 pesos kada buwan at the national level. Ito ang minimum na kita na kailangan para matustusan ang kanilang minimum basic food and non-food needs upang hindi mapabilang sa mahihirap. tumaas daw ito kumpara sa halos 12,000 piso lang nakita ng isang pamilyang may 5 miyembro, katumbas ng halos 80 pesos kada araw kada tao para sa kanilang pangangailangan. Pero hindi dito naniniwala ang ilan, lalo't diskarte na lang araw ang labanan. Basta 400 talaga araw-araw inaano, budget. Kasi hindi, apat lang naman kami, sir. Hindi, tipid talaga para makaraos sa isang araw-araw. Kami mag-asawa, hindi naman nakain na sa gabi, tinapay lang. Matipid naman yun. Tutol din ang marami sa sinasabi ngayon ng NEDA na kaya umanong pagkasyahin ng isang individual ang 64 pesos na budget para sa 3 beses na pagkain sa isang araw. 60 sa mga ano pa yun sa mga sidewalk lang yun. Paano pa pag nasa mga karinderya kang medyo maayos? Halos 80, 90 na ang order. Isang kain, wala pang kanin, wala pa everything. I-try nyo pong gastusin yung 64. Pag nagawa nyo po yung 64 pesos na sinasabi ninyo na kayang budgetin ng isang tao, siguro malamang baka makaya rin ng masang Pilipino. Giit naman dito ng isang mambabatas, Unbelievable. Kaya sinabi ko nga, saan bang planeta yan? Yung estimate ng NEDA, kaugnay doon sa 64. Kasi kahit yung DTI kahapon, tinanong ko rin, sa mga consumer goods, kung mabubuhay ang tao doon sa 64 pesos a day. So, hindi nga nila direktang masagot. hindi rin umano totoo ang datos na bumaba pa ang bilang ng mga naghihirap ng mga Pilipino. Ano ba yung naging sukatan nila para sabihin na hindi na bumaba yung mga mahihirap? Bakit tinataasan din nila yung mga ayuda? Diba? Kung totoong less na yung mahihirap. Sana raw ay mas malapit sa sikmura ang numerong inilalabas ng gobyerno na base sa totoong nararanasan ng bawat Pilipino ngayon. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.